Ngayon, susubukan kong sagutin ang tanong kung bakit biglang tumaas ang sentimiento laban sa India, sa kanluran, at pati na rin sa Australia. Sige, binalan ko ang mga tagapakinig kong nagsasalita ng Urdu o Hindi halos 2 taon nang nakalipas. Nalalakas ang sentimiento laban sa India sa Australia, mas matindi pa kaysa laban sa mga Muslim. Dahil may napansin akong bagay. Kapag binabaha mo ng kultura ang isang bansa, dala rin ng mga tao ang kanilang mga problema. Sige, kahit magdala ka ng maraming Hapones, maraming Koreano, bigla, kapag may bigla ang pagdagsa. Kaya malinaw, kahit may mga problema ang kulturang Hapones, maaaring madala rin nila ang ilan dito. Pagkatapos, magtatanong ang mga mamamayan ng bansang yon, teka, hindi naman ito dati nangyayari. Ngayon, hindi ibig sabihin na perpekto ang kultura ng mga katutubo. May sarili rin silang mga problema. Hindi ibig sabihin na balewalahin nila ang problemang mula sa ibang bansa. Kaya pinaalalahanan ko sila. Nangyayari na ito ngayon. At ang ugali ng mga Indiano ay hindi talaga nakakatulong. Bago kayo magalit mga Indiano, kasi marami na akong natatanggap na hate mula sa inyo. Pero hindi naman lahat. Malaki kasi ang India at iba-ibang tao doon. Maraming Indiano sumusuporta sa mabilisang pagyusbong na civic nationalism sa mga bansang kanluranin. Marami ring Indiano ang madaling matrigger at sinasabi, lahat ng CEO namin ay Indiano. Tara na, panoorin mo na lang ang video na ito, okay? Dahil itong matagal lang napapansin na ugali ng mga Muslim sa buong kanluran. Panoorin mo ito. Ray, bilang babaeng Muslim, ano ang masasabi mo sa pagtaas ng popularidad ng One Nation? Ang One Nation ay right-wing na partido na pinamumunuan ni Pauline Hanson at tutol sa imigrasyon at hindi kontroladong pagpasok ng dayuhan. Suportado ko siya. Mahal ko siya kasi siya lang ang nagsusulong ng pagpapanatili ng kulturang Australiano o pamumuhay ng mga Australiano. Kaya marami sa mga taong ito, maraming wokies, maraming kaliwa, maraming mainstream na partido politika lang inaakusahan si Pauline Hanson at ang One Nation ng pagiging racist. Alam mo na, yung karaniwang paratang mga bigoteng far-right at kung ano-ano pa. Malinaw na ayaw siya ng mga migranteng ito, lalo na ng mga Muslim. Sa tingin ko, ang pagtaas ng kasikatan ng One Nation ay kasabay din ng pagtaas ng Islamophobia sa konteksto ng Australia. Islamophobia. Luma at gas-gas pa ring termino na di pinapansin. Ito'y pangunahing bunga ng asal ng mga Muslim sa kanluran. Akala nyo ba pwede kayo magpalipad ng eroplano sa gusali, sagasaan o sakta ng tao at manggahasa ng ikakasal na lalaki? Pwede kayong magkaroon ng mga grupong nanggogroom, nanggagahasa, pagbaha ng ilegal na migrante sa Europa. Karamihan ay mga lalaking nasa edad para lumaban at walang reaksyon. Ngayon baka sabihin nila, binobomba niyo ang mga bansa namin. Binobomba namin ang mga bansa nyo dahil sa hindi magandang asal ng inyong mga namumuno. Kaya ang mga bansang iyon lang ang binobomba. Binomba si Saddam Hussein dahil diktador siya. Binomba si Ranisam dahil kayo. Nagtatago kayo ng mga taong nagpalipad ng eroplano papunta into mga gusali at kumatay ng 3,000 Amerikano. Ang pakikialam sa Libya ay nangyari matapos gustong patalsikin ng mga Libyan ang diktador. Kaya may mga kahihinatnan at dahilan sa likod ng lahat. Maaaring may katwiran tayo maliban sa digmaan sa Iraq. Ipagdadahilan ko bawat pambubomba at pakikialam. At malinaw naman, ang pinakabagong pangyayari ay ang pambubomba sa Gaza na muling pinasimula ng mga ginawa ng Hamas. Akala ng mga henyo, okay nang pumasok sa Israel at pumatay ng 1,000, mga 12,000. Pumasok sila para makapatay ng pinakamaraming tao hanggat kaya nila. Kaya pwede sanang umabot yon sa 2 o 3,000. Kaya oo, ang Islamophobia ay resulta lang ng masamang asal ng mga Muslim. Ang Islamophobia at ang institutionalizedong Islamophobia ay naging problema na sa Australia sa loob ng mga dekada. Pero patuloy pa rin kayong pumupunta sa Australia. Hindi kayo tumitigil sa pagpunta sa Australia. Hindi ba't kahanga-hanga yon? Maraming Islamophobia sa Australia. Patuloy pa rin kaming pupunta at magkakaroon ng AIDS. Patuloy kaming nakakakuha ng pondo mula sa gobyerno para magtayo ng mas maraming mosque. At gagawin namin ang ginawa sa Bondi, gagawa kami ng mga teroristang pag-atake tulad ng pag-atake sa Bondi. Pupunta kami sa Syria at sasali sa ISIS. Babalik pa rin kami sa Australia, ang pinaka-Islamophobic na bansa. Tumahimik ka. Wala silang hiya. Tingnan mo ang mga tanga na ito, 100% woke sila. Isa siyang woke. Kaya sa isang banda, mahirap ding sukatin kung tumaas na ba ang Islamophobia
o kung mas naging maingay lang ito. Dahil na yon, may isang tao sa politika nagbibigay lakas ng loob sa mas hayagang Islamophobia. Hindi maalis ng mga Muslim sa isip ang Islam at lahat ay tungkol dito. Hindi pa nila ipinaglalaban ang sariling karapatan. Sabi ng mga Muslim, batikusin mo ako, hindi ako perpekto, pero perpekto ang Islam. Kaya sisisihin nila ang mga Muslim, o sa totoo lang, hindi pa nga nila yon ginagawa. Pero kapag naiipit na sila, saka nila gagawin. Saka nila sasabihin, masamang asal ito ng mga Muslim na ito kapag naiipit na sila, pero perpekto ang Islam. Hindi totoo yon. Ang dahilan kung bakit ganun ang asal ng mga Muslim sa ngalan ng Islam ay dahil sa Islamismo. Kaya mga mahal kong Indian, panuurin ninyo yan. Oo, ganito ang asal nila. Lagi silang nagrereklamo na sila ang biktima. Hindi sila marunong magmuni-muni. Hindi nila kayang tingnan ang sarili nila sa salamin. Malagi nilang sinisisi ang bansang tumanggap sa kanila. Ang babaeng nakikita ninyo rito ay Indian. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga video ng ilang Indian na masama ang asal sa parehong palabas. Panurin ninyo. Itong babaeng Indian na si Neha ay tinanong tungkol sa One Nation, ang nag-iisang partidong pampulitika sa Australia na inuuna ang Australia. Ako ay kayumangging lalaki at hindi natatakot sa kanya. Hindi talaga. Ulit-ulit nilang sinasabi sa akin, ikaw rin ay ipapadeport. At sinabi ko na, una sa lahat, hindi yun mangyayari. Hindi talaga mangyayari yon. Hindi ako banta sa iba. Mabubuti ang mga tao. Disente pa rin ang kanduran. Nais lang nila ay respeto sa pamumuhay at kultura nila. Hindi ganitong asal. Pakinggan mo itong siraulo. Neha, Lumipat ang pamilya mo mula India sa Sydney noong 1900, naraan siyam naput isa. Ano ang naging epekto ni Pauline Hanson sa'yo habang lumalaki ka sa Australia? Takot. Yun ang pinakamalaki. buka talaga siyang natatakot. Tingnan mo siya. Kaya, at may iba pa ako mga video niya rin. 6 na taong gulang ako, naghihintay kay tatay galing trabaho dahil, alam mo, balitang 6:00 ng gabi yun. Naalala ko, may babaeng pula ang buhok na tuloy-tuloy magsalita sa TV. Ito yung babaeng pulang buhok. Isipin mo. Sabihin mong, naalala mong may babaeng maitim na lumabas sa TV mo. May babaeng pula ang buhok na lumabas sa TV, paulit-ulit na nagsasalita tungkol sa mga Asyano at sa pagdagsa ng mga Asyano. Naisip ko, Asyano ba ako? Binabaha ko ba ang iba? Ganun lang. Oo, diyan ang sinabi ko kanina, hindi ko alam kung nasabi ko na ba ito sa video na to o sa ibang video. Oo, sa tingin ko, nasabi ko na ito sa video na ito. Tuwing binabaha mo ang kahit anong bansa ng kahit anong grupo ng tao sa napakaraming bilang, isang malaking bahagdan ng populasyon. Kapag hinahamon na nito ang demografiya ng mismong bansa, palaging magkakaroon ng reaksyon ang mga tao. Nag-react din ang mga Aussie sa biglaang pagdami ng mga Griego at Italyano. Pero naging maayos naman yon para sa Australia. Bakit? Dahil sa malinaw na dahilan, bahagi ng kanluraning sibilisasyon ang mga Griego at Italyano bilang mga Europeo. Kristiyano ang pinagmulan nila at kahawig nila ang kultura ng Anglo-Celt-British. Kahit di eksaktong pareho. Kaya naman madali silang nakaangkop at nakibagay sa pamumuhay ng mga Australiano sa lipunang Australiano. Tama ka, pero hindi ito totoo sa lahat ng kultura. Lalo na kung galing sa ibang kultura na malayo sa kulturang Australiano. Hindi sila makikiisa at magpapagulo. Gagaslighting ka nila gaya ng babaeng pinakita ko kanina. Islamophobia. Diyos ko, ang daming Islamophobia. Totoo bang naniniwala sila? O palagi lang silang may pakiramdam na biktima sila? Hindi ko maintindihan ang mali ko dahil noong Australia Day din na yon, iwinawadayway ko ang bandila at sobrang proud at masaya ako narito sa bansang ito. Naalala ko nung gabing akala ng magulang ko ay tulog na ako habang pinag-uusapan nilang baka kailangan naming umalis. Ngunit hindi sila umalis. Patunay na ang Australia ay mapagpatuloy na bansa. Maganda ang Australia. Dumating ako sa Australia noong 2013 na taong gulang at ganap na lalaki na ako noon. Agad akong na-in-love sa Australia. Sinimulan kong suriin muli ang mga dati kong paniniwala gaya ng marurumi. Galit sa Muslim at racist ang mga tao rito. Hanggang kamakailan, marami, pati mga puti mula sa ibang bansang kanluranin ang naniniwalang sobrang racist ng Australia. Parang, umalis ka na lang dyan. Ipinagdatanggol ko ang Australia at mga Australiano sa usapin yan. O sa totoo lang, sa lahat ng usapin dahil naranasan ko mismo. Pasensya na. Bakit hindi ako naging ganon? Diyos ko. Ang daming rasismo sa Australia. Pero gusto ko pa rin tumira dito. Tumahimik ka. Kung talagang masama dito, umalis ka na sana. Umalis na sana ang mga magulang mo. Hindi nila ginawa. Iyan pa lang ay patunay na mahusay na bansa ang Australia kahit para sa mga tulad mong galit sa Australia.
At ipapakita ko sa iyo mamaya. Australia. At naaalala ko lang. At marami tayong mga ganitong walang muwang na ginagamit. Nakaramdam ako ng matinding takot nang sinabi nila yon. Dahil naisip ko, wala na akong ibang mapupuntahan. Ito na lang ang tanghing pag-asa. Ang problema sa mga puting tao na to ay talagang pinaniniwalaan nila ang kalokohang yan. Pinakamahirap na panahong naranasan ko. Naisip ko na hindi dapat hayaan na may magdesisyon kung ako o sinuman sa bansang ito ay tatanggapin o hindi. Tingnan mo ang napakabubong lohika na to. Walang sinumang tao, walang sinumang partidong pampolitika ang dapat. Walang nakakaintindi ang tanga. Hindi niya alam kung paano gumagana ang demokrasya. Pasensya ka na, pero kailangan mong malaman yan. Kapag naging popular at pinagkakatiwalaan ng mga partidong pampulitika, sila ang nagdedesisyon kung sino ang mananatili o aalis. Simple lang ito. Habang nahahawahan ng ibang kultura ang lipunang kanluranin, mas dadami ang panawagan sa malawakang deportasyon. Mangyayari talaga yan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo ang isa pa niyang muka. Tingnan ninyo. Ito ang dahilan. Mga Indian, nanonood ba kayo? Isipin mong pumunta sa isang bansa na wala kang kaugnayang ninuno. Pero sobrang naging liberal ang bansang iyon at binuksan ang sarili sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng buhay. At syempre, may kapalit yon. Imbes na magpasalamat, tingnan mo, ako ang nagpapasalamat. Sasabihin ko ito sa mga taong akala nila nakakababa ang magpasalamat sa bansang nagbigay ng magandang buhay. Uulitin ko ito. Hindi ako nababastos kapag sinasabi kong mahal kong bansa. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero pagpalainawa ng Diyos ang bansang ito. Ang buhay ko ngayon ay hindi ko maisip na mararanasan ko yon sa Pakistan. Maayos din siguro ang buhay ko ron. Pero iba ito. Masasabi kong mahal ko ang buhay ko. Lahat ng ito ay dahil sa magandang bansang ito. Gusto ko rin manatili itong maganda. Hindi ang uri ng bansa na gusto ng mga taong ito na maging. Pakinggan mo ang babaeng ito. Grabe, Diyos ko. Tingnan mo ang ganitong klaseng baluktot na pag-iisip. Sobrang baluktot ng lohika na ito. Susubukan kong pabulaanan ito. Masama ang naging karanasan ko sa paglalakad sa mga kalsada ng probinsya sa Australia dahil puro puti lang ang nakita ko. Ang mga puti ang nagtayo ng bansang ito, kaya puro puti ang nakikita mo. Saan mo ba gusto pumunta ang mga puti? Lahat ng mga gusaling ito, pati ang bahay na tinitirhan mo, ay itinayo ng mga puti. Dinisenyo ito ng mga puti. Kung di dumating ang mga puti sa Australia, di ka rin sana nakarating dito. Ayos lang sana kung nanatili sa India ang mga magulang mo. May opsyon ka pang bumalik pero pinili mong manatili dito sa bansang itinayo ng mga puti. Pati ang arkitektura ay gawa rin nila. Sige, hindi ka naman nakatira sa barong-barong ng Aboriginal. Hindi ka naman pumunta rito dahil ito ay bansang Aboriginal. Kundi dahil itinayo ito ng mga puti. Naisip ko, ano na ang nangyayari sa bansang ito? Dati, itong lupain ng mga Aboriginal. Dati itong lupa ng Aboriginal, mga 250 taon nang nakalipas. Pero hindi ka naman pumunta dito noon. Bakit? Kita niyo ba ito, mga pare? Kung paano sila nag-uudyok, kung paano nila ginagalit ang bansang tumanggap sa kanila o ang mga taong nagtayo ng mga bansang ito. Pareho lang ang ginagawa nila. At ganon din ang ginagawa ng mga Muslim. Tuwing sasabihin mo sa kanila, o babalik ka na, o ipapadeport ka na. O kaya naman, igalang mo ang pamumuhay ng mga Australiano. Igalang mo ang kultura ng Australia. Igalang mo ang mga pagpapahalaga ng Australia. Hindi, ito ay lupain ng mga Aboriginal. Wala ka namang pinuntahang lupain ng Aboriginal. Pumunta ka sa Australia na itinayo ng mga puti. Kahit saan ako tumingin, puro mapuputlang, mukhang parang multo ang nakikita ko. Rasista. Saan ka man tumingin, mas marami akong nakikitang ganito. Dapat siyang ipadeport. Siya at ang ilong niya ay dapat ipadeport kung saan man sila galing. Paano sila tumagal dito ng ganito katagal? Hindi naman para sa ganitong klima ang balat nila. Bakit ka nandito? Baka kaya sila namamatay dahil sa cancer sa balat. Nag-enjoy lang ako doon. Siya rin ang parehong babae na nagsabi, Diyos ko, Natakot talaga ako nung lumabas yung babaeng pula ang buhok. At iniisip ng tatay ko na umalis. Awang kasinungalingan lang. sa totoo lang, ang ganda nito. Ang ganda nito. Ituloy mo lang. Mas madali ang trabaho namin. Bakit hindi mo nalang gawin ang lohikal na bagay at i-deport ang sarili mo pabalik sa Inglaterra? Hindi ka naman mamamatay sa skin cancer doon. Pwede ka nang maging. Anong iniisip ng mga tanga? Ang Australia may populasyong 27 milyon, di ba? Sa tingin ko, mga 2 milyon ang populasyon ng mga aborihinal. Pasensya na, siyam na raan, 84,000 lang pala. Anong mangyayari kung umalis lahat ng puti sa Australia? Sino magpapatakbo ng bansa? Napakakawawa ng mga taong ito. Talunan at walang saysay ang argumento. Ginagawa lang nila ito para mangprovoka at maganda ito para sa akin.
Katatubo sa sariling lupain. Parang nagrereklamo ka tungkol sa mga Asyano kahit nakatira ka sa Asia Pacific, gaya ng pupunta sa Bunnings at pagrereklamo may mga lesbiana roon. Hindi tama ang analogy. Sinasabi niyang, nakatira ka sa Asia Pacific tapos nagrereklamo ka sa mga Asyano. Pero una, hiwalay na kontinente ang Australia. Australia talaga ang tawag doon. Ang Asia Pacific ay likhang tao lamang na paglalarawan, hindi totoong geographical na lugar. Ang geographical na realidad ay ang Australia ang pinakamaliit na kontinente sa mundo. Sige. Oo, nasakop ang Australia. Bakit? Anong masama doon? Kaya ang mga taong sumakop sa bansang iyon o sumakop sa isang lupa, ang mga taong bumuo ng sibilisasyon doon, ang mga taong bumuo ng bansang iyon, ang may karapatang magpangalan. Sila ang may karapatang gumawa ng konstitusyon, mamuno sa lupa, at magpasya kung sino ang papasok. Ganun na talaga mula nun. Hindi ko talaga gets ang lohika ng mga ito. Sinusubukan nilang ipahiya ang Briton dahil sa kolonyalismo, gaya ng sinasabi ng maraming Indiano. Mas maganda sana ang buhay kung di tayo nasakop. Oo, dapat niya nagtatagay ng hukbo. Hindi naging dakilang imperya ng Roma dahil lang sa pagbabasa ng pilosopiyang Griego, kundi dahil sa kanilang hukbo. Naging dakilang Roma dahil sa kanilang makapangyariang hukbo. Amerika ang superpower ng mundo dahil sa kanilang makapangyariang hukbo. Wala kayong hukbo at hindi ninyo kayang lumaban. Ako rin ay Indiano. Bago pa ang Pakistan, isa ang India at Pakistan. Ang India ay may malalim at dakilang sibilisasyon. Nagtayo ang mga Indiano ng kamanghamanghang istruktura. Hindi ito panimira sa kanila, tandaan yan. Sigurado akong may babati ko sa akin mula sa mga Indiano. Kapag paki ka, laging paki, Pakistani ka pa rin. Sabihin mo yan, pero subukang intindihin ang ibig kong sabihin. Ayaw ninyong bastusin kayo sa sarili ninyong bansa, mga mahal kong Indiano. Kaya dapat kundinahin ng matinong Indiano ang adik na ito. Pero tingnan mo, layunin lang nila manggulo. Hindi ka naman pumunta sa lupain ng Aboriginal. Kaya hindi dapat humingi ng sorry ang mga puti sa pagsakop nila sa mundo. Oo, sa pamantayan na yon, hindi na mabubuhay ang kolonyalismo dahil sa Amerika. Pinilit na Amerika ang Britanya pagkatapos na ikalawang digmaang pandigdig na isa sa mga kondisyon ni Roosevelt ng Amerika sa pagsali sa digmaan. Ikalawang digmaang pandigdig ay pinilit niya sina Churchill at Charles de Gaulle na kailangan nilang magbigay ng kalayaan sa kanilang mga kolonya. Dahil may inihahanda ang Amerika, ang bagong mundo, isang bagong kaayusan sa mundo. Iyon ang nangyayari noon. Taga rito ka sa isang lugar kaysa magreklamo tungkol sa mga Asyano habang nakatira ka sa Asia Pasipiko. Parang pumunta ka sa Bunnings at nagrereklamo ka na may mga lesbiana doon. Walang kwenta yon. Kaya ano, bahay pala ng mga lesbiana ang Bunnings. Ano ba sinasabi niya? Paki-comment na lang kung may hindi ako gets. Oo, pumasok ka sa bahay nila. Ano bang inaasahan mo? So, bahay pala ng mga lesbiana ang Bunnings. Hindi ko matanggap yon. Dumating ang mga Briton sa lupang pag-aari ng katutubong Australiano. Paano ka babagay roon? Pero para matagpuan sila doon, sang-ayon ako. Kung hindi mo mahal, umalis ka. Ako, mahal ko ang magandang kontinenteng ito, kaya gusto kong maging pinakamainam ito hanggat maaari. Hindi natin kayang gawing pinakamahusay ito. Paano nga ba? Hindi tayo makakamit ng marami kung laging may mga racist na talunan na sumasali sa diskusyon sa internet. Kaya sige na, bumalik ka na lang sa England. Sa tingin ko, dalhin mo yung ilong mo sa ibang lugar. Himala na hindi marami ang racist. Seryoso. Sige, ipapakita ko pa ang isang Indiano. Gusto talaga nila ng digmaan ng lahi. Gagamit sila ng pananakot at susubukang kumbinsihin kang napapalitan ang lahi o bansa nila na hindi naman talaga kanila. Ito ang kanilang bansa. Sila ang nagtayo ng bansang ito, tanga ka. Hindi ka naman pumunta sa bansang Aboriginal. Pumunta ka sa Australia kasi Australia na yon, hindi lupang Aboriginal. Malamang, hindi mo rin alam nasaan ang Australia o ang lupain ng mga Aboriginal. Ganon ka kabobo nun. Sinasalakay tayo ng mga imigrante. Ngayon, susubukan nila ulit ang taktikang ito dahil gumana na ito dati. Ang mga puti ay mananakop, hindi imigrante. Sinakop nila ang lupang ito. Pagkasakop nila sa lupa, binuksan ito sa imigrante mula sa kanilang lipunan. Dahil dito, nagkaroon ng White Australia Policy sa Australia ng matagal. Paglaon, naging mas liberal ang patakaran. At pagkatapos ay sinabi nila, sige, magdala tayo ng mga tao mula sa ibang kultura at ibang lipunan. At ang ilan sa mga taong iyon ay naging maayos, tulad ng mga Griego, Italiano, at ang komunidad ng mga Vietnamese. Dati sinasabi ko rin ng mga Indian, pero kung dadami pa sila dito, pasensya na. Hindi ito matatapos ng maganda para sa kanila.
Patuloy ninyong ginagawa ito at ginagalit ang mga katutubo. Kapag sinabi kong mga katutubo, tinutukoy ko ang mga katutubo ng Australia bilang nation state, hindi lang ng lupa. Sila ang nagtayo ng bansang ito. Patuloy niyong ginagalit sila. Huwag kayong umiyak. Diyos ko, ang daming rasismo. Ang daming takot o pagkamuhi sa mga Indian. Oo, gagamitin din yung salitang yan. Siguro dong magiging interesante kapag nagsani-puwersang Muslim at Indian. Ulitin ko mga kaibigan, nililinaw ko lang. Maraming Indian talaga, so ito yung mga woke na Indian. Kaya wag nating lahatin ang buong India. Kaya meron kang mga konserbatibong Indian, may mga Hindu na Indian, at meron din mga woke na Indian, mga leftist na Indian. Karamihan sa mga leftist na Indian, pati na sa India, ay kumakampi sa sarili nilang mga Muslim. Malaki rin ang populasyon ng Muslim sa India at ginagawa nila ang mga gawaing Islamiko, kaya pinagtatanggol din sila ng mga tao roon. Hindi ibig sabihin na ang mga konserbatibong Indian ay kagaya ng konserbatibo sa kanluran dahil mayaman ang India. Ang mga Hindu, ang tradisyong Hindu ay napakayaman sa sarili nitong paraan. May sarili silang mga pagpapahalaga. Kaya hindi ko sinasabing magdala kayo ng maraming konserbatibong Indian dahil maaring mabawasan ang kultura ninyo. Sigurado akong maintindihan ito ng matinong Indian. Walang bansa dapat lamunin ang banyagang kultura. Dapat kakaunti lang ang imigrasyon at batay lamang sa pangangailangan. Kung kailangan mo ng tiyak na bilang ng mga doktor, mga taong may mataas na kasanayan, kung hindi mo sila makuha mula sa ibang kultura, saka mo lang sila dalhin. Pero sila lang ang dalhin mo. Hindi mo bubuksan ang pintuan para sa lahat. Sa totoo lang, sa daan-daang taon, sinusubukan nilang hatiin at sakupin. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pag-aaway ng mga imigrante, kaya nagkakaroon ng digmaan sa mga imigrante. Tingnan mo ang teorya ng sabuatan. Sino si Noam Chomsky? Sino ang siyentistang pampulitika? Gagawin nila yon. Hayaan mong bumuo ako ng kwento. Pag-aawayin nila. Hindi, walang sila. Sige. Sa totoo lang, iniisip ko na kulang pa ang sila. Dapat mas marami pang sila na magsasabi sa'yo, ipa-deport ka. At sa huli, sila na lang ang matitira. Hindi, madalas akong makasalubong ng mga tangang ito sa Twitter. Mahal ako ng mga puting patriota sa buong kanluran at lumalaki ang aking tagapanood. Sa tingin ko ngayong buwan, halos 2.5 milyon na natatanging manonood nang mayroon ako. Nakakuha na kami ng 7 o 8 milyong views sa oras ng recording ng video na ito. 80% sa kanila ay galing sa UK, US, Australia at Canada. At malinaw naman na marami sa tingin ko hindi ko sigurado pero mga 20% ng aking audience o mga 15% ng aking audience ay mga Indian. Marami akong Indian followers dahil nag-aalala rin sila sa Islamisasyon ng India. Pero mga mahal kong Indian, huwag ninyong suportahan ang ganitong ugali. Pinupukaw ninyo ang mga lokal at hindi ito hahantong sa mabuti para sa inyo, lalo na ngayon na tumataas ang nasyonalismo. Natutuwa akong tumataas ito. At kung sino man ang ibang minoring grupo na nakatayo, alam nila ng eksakto ang ginagawa nila at inuulit lang ng kasaysayan nito na paulit-ulit itong nangyayari. Sana alerto kayo at naunawaan ninyo ang totoong nangyayari dahil ito ang laro nila. Ipa-deport ang babaeng ito. Kailangan siyang ipa-deport kasama ng babaeng malaki ang ilong. At tingnan mo ito? Tingnan mo ito. Kakarating lang ng estudyanteng Indian na ito. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang kapal ng mukha ng mga taong ito. Lumipat siya sa Australia pero nagrereklamo pa rin. Pagkatapos magtrabaho, kasamang mga Aussie buong araw, sa tingin ko, baka hindi natin pwedeng patugtugin yon. Kaya Bollywood music na lang pinapatugtog niya at sinasabi niya na parang siya ay agod na siya makasama lagi ang mga Aussie kaya pagdating dito, nakikinig siya ng Bollywood music. Pinapatugtog niya ang music na yon. Kaya bakit ka pa pumunta sa bansa? Maiisip ng matinong Indian, ano ba yan? Oo, sigurado masasabi mo, ano ba naman? May bagong ulat, tingnan mo to. Nainis dahil sa mahabang pila ng international students sa food bank sa Melbourne. Kaya, itong pagkain na to dapat napupunta sa... Well, hindi talaga dapat napupunta sa kanya ang pagkain na to. Puro dayuhan sila. Dapat para sa mga Aussie ang pagkain. Pare, ang mga tanong at problemang ganito, na yun lang lumitaw. Wala ito 10 taon nang nakakaraan. Nangyayari to ngayon dahil may rason. Kaya galit ka sa Australia. Pinapahiya mo sila at sinasabing hindi nila bansa to. Pagkatapos, si Angus Taylor, leader ng tradisyonal na konserbatibong partidong tinatawag na coalition. Well,
Siya ay leader ng koalisyon na binubuo ng Nationals at ng Liberals, ang mga Tories natin. Kamakailan sinabi niyang isasara na ang lahat ng benepisyo o tulong pinansyal para sa hindi mamamayan ng Australia. Bawal din ang dual nationality sa India. Kung naging mamamayan ka ng bansang gaya ng Australia, kailangan mong isuko ang pagkamamamayan mo sa India. Alam mo ba ang mangyayari? Oo, ipinagmamalaki naming maging Indian at mahal namin ito. Pero sawa na kami sa pakikihalubilo sa mga Indian at Aussie. Australia ay hindi ninyo bansa. Ito ay lupain ng mga Aboriginal. Kahit sa dami ng panlilinlang, nagaganit pa rin sila sa ideya ng pagsuko ng pagiging mamamayan nila sa India. Ganon sila ka-proud sa India. Bibigyan sila ng India ng NRI card o katulad dito. Sabi ni Angus Taylor, ang suporta ay pribilehyo ng mamamayan, kaya imposibleng pagpipilian para sa iba. Tingnan mo itong buhok na babae sa Guardians. Sinasabi niyang malamang permanent resident siya, kaya hindi mamamayan ng Australia. Sabi ko, hindi. Tama na ang kalokohang ito sa ayuda. Kaya ito, sa madaling salita, sinasabi nila na ang pananaw ng mga lider ng oposisyon na tanging mga Australiano lang ang dapat magkaroon ng akses sa benepisyo ay nagiiwan sa ilan na harapin ang posibilidad na isuko ang kanilang pagkamamamayan sa sariling bayan. Bakit? Umuwi na lang tayo. Ang taas ng pride niya. Sinubukan kong isuko ang pagkamamamayan kong Pakistani, pero gusto pa nila ng mas maraming tanong. Sa tingin ko, kailangan pa nilang malaman ang address ko o kung ano paman na ayaw ko namang ibigay sa kanila kasi kung nangyari yon. Nakapatay lang nila kay Jamal Khashoggi na isang Saudi, kaya naging paranoid ako. Ayaw kong ibigay ang detalye ko sa kanila kaya di ko alam kung naaprubahan o hindi at di ko na sila tinawagan. Tignan mo, nakakaawa to. Kaya, mga mahal kong Indian, ayusin nyo ang sarili nyo. Igalan yung bansa ang tinitirhan nyo. Huwag yung i-troll sila. Huwag yung bastusin sila. Huwag yung kagatin ang kamay na nagpapakain sa inyo. Sige, hindi naman ito malaking hinihingi. Hindi ito Indian phobia. Hindi ito dahil Pakistani ako. Hindi ako Pakistani. Hindi ako Pakistani. Sa Pakistani, okay sa Pakistan. Huwag niyong gawin sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Tumataas ang nasyonalismo sa kanluran. Dahil nakakainis ang mga Islamist, sila ang pangunahing target ng tumitinding nasyonalismo. Kung itutuloy niyo ang ganyang ugali, hindi rin maganda ang mangyayari sa inyo.